Maayong gabi sa atong tanan. The Lord is faithful, the Lord is good sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. And we thank the Lord for this another opportunity nga iya napudta gitipok, although virtual lang mga igsuon no, alang sa pagpaminaw, pagtuon sa iyahang pulong. Ang ako nagahinaot no nga kita padayon nga magmalig-on diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. So for the month of June, we are blessed because we have been tackling about freedom, no? Naghisgota about kagawasan, about being free. And tonight, naana pud idungag ang Lord sa atoa, no nga makatabang para sa ato ang pagtubo sa atong pagpakigrelasyon o pagserbisyo diha sa atong buhi nga Dios. And we all know that this COVID-19 pandemic, it is a challenge for all of us no sa atong pagkinabuhi nga tag-adlaw karon nga mga panahon. There has to be sudden change no in our everyday life, our lifestyles and activities. No, kinahanglan siya mautro in order for us to adopt, no, and at some point para kita maka-cope up o maka-recover sa kung unsa man ang mga nilabay nga mga panghitabo karon nga mga panahon. So in this pandemic, no, we are asked to stay at home, no, to remain in our houses as much as possible and to stay fit, strong and healthy in order for us to combat this virus. Pero mga igsuon, no, we are not just asked to be healthy physically but even emotionally, mentally, igsuon og labaw sa tanan, spiritually. No, so as much as we need to remain healthy every day, we also need to remain free every single day of our lives. Because it would be very hard for us no nga kita nga nakadawat sa kagawasan sa Ginoo. No, we already received the freedom from the Lord Jesus Christ, and then we choose to go back to the old ways, and again, we become slaves of it. So tonight, I will be sharing to you about remain in your God-given freedom. So before ta magpadayon mga igsuon, let us bow our heads ug mag-ampot ta. Let us pray. Heavenly Father, we praise you, O God. We thank you for this wonderful time that you have given us. We acknowledge your lordship, your kingship over our lives. Among gipaubos, Ginoong Dios, ang mga kaugalingon. Wala gid may mabuhat, Lord, kung wala ka sa among mga kinabuhi. Lord, pasaylo ami sa among mga kalapasan, gikan sa among huna-huna, sa pulong ug sa buhat. Let it be, Father God, na Lord, mamahimo ming takos sa among pagduol diha sa imong atubangan, pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo. Lord, among gisalig gitugyan kini nga mga takna sa among mga kinabuhi diha kanimo. And Lord, as we listen to your word, we continue to invite your Holy Spirit to teach us, your Holy Spirit to convict us, Father God. And I pray, Lord, that you will take over. Take complete control over everything. Lord, ikaw ang magapamuhat karong gabi una. Salamat sa higayon. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, remain in your God-given freedom. That is our topic for tonight. So, we have to make it clear, mga igsuon, no, kung unsa nga klase nga kagawasan ta magpabilin. Because even Satan, kini si Satan atong kontra, no, he offers freedom in this world in a different way. So si Satan, na siya'y kaugalingon nga mga pamaagi, no, na siya'y mga ilad, mga bakak, no, nga ang tao malinglag yun nga maubagid ni ang tinuod nga kagawasan. No, but actually we have to learn. We have to go back to what is freedom in the Lord Jesus Christ. No, so we have to choose to remain in the kind of freedom that God has given us through His Son, the Lord Jesus Christ. Mga igsuon,
ang kagawasan dili kaya ihatag sa atong pamilya. Mga igsuon, ang kagawasan dili kaya ihatag sa atong mga amigo. Igsuon, ang kagawasan dili kaya ihatag aning kalibutana, because the true freedom comes from the Lord Jesus Christ. Mao kana ang tinuod nga kagawasan, igsuon. And the moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, isip personal natong adiyos ug maluluwas. Nabatunan nato ang kaluwasan, kauban na ana ang kagawasan diha kang Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, kung atong balikan sa panahon sa Old Testament, sa mga Israelites, they were slaves from the Egyptians from how many years? For how many years? Ug wala na antos sa Ginoo, sa atong Amahan sa langit nga makita ang iyang mga kaanakan nga nagakalisod, makita iyang mga kaanakan nga nakagapos, makita ang iyang mga kaanakan nga naa sa slavery ani nga mga Egyptians. That's why the Lord made a way. The Lord intervened. In which at some point, pareho pod sa nagakahitabo sa itong mga kinabuhi igsuon, ang Lord pinaagi sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo. Naghatag siya og pamaagi. Jesus is the way for freedom. And in Jesus, we receive freedom. Ug igsuon, dili ta mosugot nga kung unsa man atong nadawatan diha nga kagawasan pinaagi sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross of Calvary, mawala to siya. We have to remain in our God-given freedom. Now, so our text for tonight is found in the book of Galatians chapter 5 verse 1. Ingon ang pulong sa Ginoo, mga igsuon. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. So one of the reasons why Jesus came is for the cause of freedom. And indeed, mga igsuon, He victoriously gave it all to us. Pero mga igsuon, naatay ginatawag nga challenge of consistency for all of us, or atong ginatawag nga kana bitang pagmalahutayon or pagmapadayonon. So in order for us to fully understand this consistency or this challenge of consistency nga ato siyang i-relate, so that we can remain in our God-given freedom, ay mga pipila nga mga scenarios nga ihatag ang Lord sa atua. So there are people na tayong mga kaila, or even ako, na ako yung mga kaila they were declared to be cancer-free. Cancer-free sila na mga igsuon. Pero naay pangutana di ana, mga igsuon, for how long? Some of them also are on a remission stage, but again, for how long? In their stories, mga igsuon, sa kanak nga mga stage sa ilahang kinabuhi, there are parts that needs to be consistent in order for them to remain in those states sa ilang mga kinabuhi igsuon. So, for example, kani nga tao na declare siya nga cancer-free, the challenge is until how long siya ma-declare na ingon ana. So in order for that person to remain cancer-free, dapat na ay consistency sa iyang lifestyle, dapat na ay consistency nga pagabuhaton para siya magpabilid anang estado. Another scenario, kini mga tao na sulod sila sa mga rehabilitation facility, or those people who went out from rehab due to problems of alcohol and usage of drugs. Some of them, although dili tanan, I'm not speaking generally mga igsuon, but na ako'y mga tao nga nailhan, nga they came from rehab, and naagi tendency mga igsuon nga kung unsa ang ilang gibiyaan, pagawas nila, pwede nga usab ila balikan. So we are familiar with Baron Geisler. He is an artist. Artista siya. And even he was one of those persons nga na actually powerful testimony sa iyahang kinabuhi. And if I'm not mistaken,
He went to rehab for 7 times. Can you imagine? Kapito siya gi-rehab. So meaning to say, he completed the cycles, the therapy, the treatment nga iyang gikinahanglan ni gawas siya. But unfortunately, no niabot gid sa point nga nibalik gid siya sa kung unsa iyang gibiyaan. Hangtod sa niabot sa point no nga na-meet niya ang kinahanglan nga kung unsa dapat ang consistent sa iyang kinabuhi in order for him na dili siya mubalik sa kung asa siya nakagawas na. So that is consistency. So from the freedom that we have received from the Lord Jesus Christ, we need to be consistent at some point sa atong mga kinabuhi niyo. Na atay mga kinahanglan consistently nga pagabuhaton in order for us to remain in the God-given freedom nga atong nadawatan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Okay. No, so Apostle Paul nagsulat siya, no, and I believe the word of God dili gid masayop ang pulong sa Ginoo igsoon. This is a timely message from the Lord, speaking to all of us, reminding all of us to stand firm. Dapat daw magligon ta mga igsoon, dapat mubarug ta sa kung unsa man nga kagawasan ang gihatag ni Ginoong Hesukristo sa atoa, ug dili ta mosugot no nga makasubmit ta usog sa mga butang nga kung unsa ta gihawa na sa Ginoo. So tonight, we will learn 3 points how to remain in our God-given freedom. Pinakauna mga igsuon, we have to renew our minds regularly. Kinahanglan daw nato bag-uhon mga igsuon ang atong mga huna-huna kada adlaw. No, battles are first to happen in our minds. Ang mga battles daw nato sa kinabuhi nagauna na nagakahitabo sa atong huna-huna. And so is slavery. That's why gusto ta i-remind sa Lord no sa pulong sa Ginoo nga atong makita sa Romans chapter 12 verse 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Now, sa mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagasulti sa atoa ang kinahanglan di ay mabag-o ang atong hunahuna. Kinahanglan matransform ug unsaon nga para siya matransform, we have to renew it regularly sa atong mga kinabuigsuon. Our minds are powerful. Kining atong hunahuna nga nagadagan perminti na anay power igsuon. Daghay pwede mahitabo ug mabuhat sa atong hunahuna. That is why part of the benefit of the cross, sa suffering ni Jesus ito sa cross, no, is that we can have the mind of Christ. No, if we are being cautious mga igsuon, no, kung nagabantay ta sa atong palibot, atong mabantayan that one of Satan's ways is iyang ginatry, iya gid ginapaningkamutan nga makorap, ma-destroy niya ang panghuna-huna sa mga tao karon nga panahon. Most especially ang mga huna-huna sa mga anak sa Ginoo. Karon nga mga panahon no, Satan is doing his best to corrupt, no, to distort the perspective, the godly perspective, no, of many people, our beliefs, our viewpoints. No, he tries to shake our grounds and foundation. Sadly mga igsuon, many Christians shifted. But we should not lose our grip. We have to remain and stay strong to the freedom that we have received from the Lord Jesus Christ. So let us renew our minds daily mga igsuon, no, by filling it with the Word of God every day. No, I am really amazed samtang ako nag-study ani no. I was reminded sa
pulong sa Ginoo nga gisulat ni King David sa Book of Psalms. Nindot kaayo mga igsuon. Psalms chapter 19 verses 7 to 11. The law of the Lord is perfect. Mga igsuon, ang law sa Ginoo perpekto daw. So if we are looking for perfection, dili nato na mabasa sa mga textbook, dili nato na mabasa sa mga pocket books or sa mga novel, dili nato na siya mabasa sa internet, sa social media. We can find perfection in the law of the Lord. Ingon diri, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warmed. In keeping them, there is great reward. Igsuon, adunay ganti sa katong mga tao nga mugunit, musalig sa pulong sa Ginoo. Igsuon, ang pulong sa Ginoo, the Word of God, ato gina siyang kadangpan. No, mauna siya ang atong kasiguraduhan aning panahon nga puno sa dili sigurado. When we rely on the Word of God along with the guidance of the Holy Spirit, our lives will never go wrong. Igsuon, para kita magpabilin nga gawas nun, kinahanglan mabag-o ang atong huna-huna kada adlaw, ug unsaon nga para mabag-o na siya, unsaon nga para ang atong huna-huna maplastar, mahaom sa kabubuton ug sa pulong sa Ginoo. We need to read the Word of God. We don't just need to read it, dili lang nato siya basta basahon, kundi ato siyang i-meditate. Maghatag itag panahon sa pagbulay-bulay sa pulong sa Ginoo. Kaya aron masabtan nato unsa ang mga pamaagi sa Lord o magpabiling kita nga gawas nun o dili kita masulod sa mga wiles, sa mga schemes ni Satan, mga igsuon. Nakuha ba nato? I hope nga atong nakuha. Ikaduha nga punto, second point, how to remain in our God-given freedom is we have to let Jesus sit at the throne of our hearts daily. Now, in order for us to remain in our God-given freedom that we receive, we need to assure that Jesus is at throne in our hearts every day. Because the moment igsuon, dili na siya ang mag-ingko diri, dili na siya ang mahimayat diri, dili na siya ang masentro diri, dili na siya ang mapataas. And then someone or something has taken his place. Then again, we are slaves. From the time that we are living, no, kani karon gid nga mga panahon, daghay gusto mulabaw sa posisyon sa atong Dios diri sa atong kasing-kasing. Daghay gusto mo ilog sa atong paghigugma diha kaniya, and sometimes no dili ta makabantay. Unknowingly, naanaday mulabaw sa Lord sa atong mga kasing-kasing. But I believe nadungga nato ni nga pulong because ang Lord dili siya gusto nga naay murul sa atong kasing-kasing labaw pa sa iya. Kay dili gusto ang Lord igsuon nga gawas no ang atong huna-huna, pero ang ating kasing-kasing ginapos sa tao or nagapos sa mga butang or nagapos aning kalibutana. If we are free in our minds, it is also important that we are also free in our hearts. Amen? No? For example, mga igsoon, if we let or if we allow person or someone to sit at the throne in our hearts instead of Jesus, then we became slaves of that person. Kung naay mas importante sa Dios nga tao sa atong kasing-kasing, kana nga tao ang mamahimo nato nga master, kana nga tao ang mahimong importante sa atong kinabuhi igsuon, mas mulabaw na siya sa Ginoo, mubalik na pud ta ana, mubalik na pud ta pagka-slave. And if dili tao,
pwede pud mga igsuon no nga ang atong mga trabaho, ang atong mga career, ang atong mga profession mao'y mahimo nato nga master ug mahimo tang sulugoon ana nga mga butang. Dili gihapon siya tama mga igsuon. And if we prioritize what the world wants from us, then kung unsa ang gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi igsuon, we again submit to the yoke of slavery in this world. That is why it is very important for us mga igsuon no, that we need to let Jesus sit at the throne of our hearts every day in order for us to remain free in our lives. Lisod kayo igsuon no, nga gihawas na ta sa Ginoo sa kalisod, gihawas na ta sa Ginoo sa kasalanan, gihawas na ta sa Ginoo sa tunglo. Unya sa atong paglakaw, nawala sa passing si Jesus atong kasing-kasing, we go back to being slaves. That is why igsuon kada adlaw ato gyud paingkuron si Jesus ani nga kasing-kasing. Siya gid dapat ang masentro ani nga kasing-kasing so that magpabrayon ta ug magpabilin ta nga gawas nun diha kang Kristo Jesus. Amen. No, kay you know what, sa ako pang giingon kagaina ang tinuod nga kagawasan diha ang Ginoong Hesukristo lamang. No, kaingon pa ang pulong sa Ginoo in the book of John chapter 8, no, verse 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. So importante mga igsuon nga naa siya diri. Dili lang siya basta naa diri. Dili kay naa siya diri pero naa siya katunga, naa siya tapad, or naatay mas priority kaysa sa iyaha nga naa diri but dapat siya ang number one. Siya dapat ang masunod, siya dapat ang mahimaya sa atong kasing-kasing o sa atong buok kinabuhi in order for us to remain in the God-given freedom that we receive. Amen. No, kabalo mo mga igsuon while nag-study ko ani, I was reminded by the Lord no, sa usa ka kanta. Siguro uban sa inyo kabaluan ni. Ang title niya is To Keep Your Lovely Face. No, ingon ang kanta na ay lyrics sa kanta na gaingon no nga. To keep your lovely face ever before my eyes. This is my prayer. Make it my strong desire that in my secret heart no other love competes. No rival throne survive, and I serve only you. Nindot kaya ang kanta igsuon no? Kumbaga, ang nagsulat ani nga kanta no, naa siya'y dako nga tinguha na sa iyahang kasing-kasing wala ilaing gugma nga magpatigbabaw kundi ang iyang gugma sa Ginoo ug ang gugma sa Dios sa iyang kinabuhi igsuon. Ingon pa siya, no rival throne survive. Walay makalabaw sa trono sa Ginoo sa akong kasing-kasing. I hope ingon ana ta mga igsuon. No, do not let anyone or anything to take over the Lord's place in our hearts. Amen? At sa itong pinakauna, we have to renew our minds regularly. Ikaduha, we have to let Jesus sit at the throne of our hearts every day. Ikatulo mga igsuon, this is the last point. We have to die to our flesh every day. No? Kani siya mga igsuon, dili ni siya basta-basta. Dili ni siya sayon. Dili ni siya lalim. Pero igsuon, walay imposible sa atong Dios. No, I love it when Apostle Paul wrote this verse in Galatians chapter 2 verse 20. Ingon siya dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga igsuon sa dihang gihatag ni nga bersikulo sa Ginoo sa ako Ang Lord nagpadumdum sa ako
kung unsa nga klase nga tao si Paul sa una. And I know that Paul knew himself. And I believe when he wrote this verse, he saw his weakness igsoon. Nakita ni Paul ang iyang kaugalingon sa una. Nakita ni Paul ang iyang kahuyang. Nakita ni Paul ang iyang lapses. Ug sa dihang nakita na ni Paul, mga igsoon, it led him to the decision of surrendering his flesh to Christ and to crucify it with him every day. Mga igsoon, kung atong kaugalingon, atong saligan, kining dying in our flesh, imposible ni siya. Because kita makasasala ta. Kita limitado ta. Kita naagi tay mga kahuyang, naagi tay mga kapakyasan, naagi tay mga kaluyahon. But since our God, He specializes, no, He has the power that He can turn our weakness into strength. No, He has this specialization that what the enemy meant for evil, He can turn it into our good. Posible kining dying in our flesh every day, mga igsoon. Dying in our flesh doesn't mean that we no longer sin. Dili pasabot, mga igsoon, nga ato ni siyang buhaton, dili na kita makasala. There will really be times no nga mapakyas kita because we are not perfect, kay naapamantaan ng kalibutan na. But dying in our flesh means we subject our flesh, ourselves, to the authority of the Lord Jesus Christ. Yes, there will be struggles, but through Christ, we can overcome. Naagid ang mga pagsulay igsuon, naagid ng mga struggles, pero pinaagi kang Kristo Jesus, aduna tay kasiguraduhan that we can overcome. We will be tempted, we will be tested, we will be placed under trial, but we have to hold on and live on the victory of the Lord Jesus Christ in our lives. Mga igsoon, si Apostle Paul, ingon siya dito, di ba? The life I now live in the flesh, I live in faith. Ingon pa ni Apostle Pablo, ang iyahang kinabuhi, ang iyang pagkinabuhi sa flesh, iyang gisalig ug gitugyan diha kang Kristo. Kay kabalo siya kung siya ug iyang kaugalingon iyang saligan, mga igsuon, dili niya kaya. Sa atong mga kaluyahon, let us just die on it every day. Let us just surrender it to the Lord. And let us just trust the victory, the freedom of the Lord Jesus Christ nga iyang gihatag sa atua. We have to remain. Kinahanglan kita magpabilin igsuon, kinahanglan kita magpabilin nga lig-on karon nga mga panahon. Let us not allow that the enemy will be able to steal, to kill, to destroy the freedom that the Lord has gifted us. Kay kabalo mo, mga igsuon, ang kagawasan gasa na sa Ginoo. Gipakamatya na sa Lord. Giantusan na niya, mga igsuon. Ug nabanhaw siya para ato nang madawatan. That is why Apostle Paul and the Word of God and the Spirit of God is, I believe, speaking to us right now strongly with conviction. Nagapamatyag sa ato ang mga igsuon nga kinahanglan kita mo stand firm ug magpabilin nga gawas nun diha kang Kristo Jesus. Igsuon, whatever happens, let us not forget that Jesus, He got us every day and always. I will end this
message ani nga verse. In the book of Ephesians chapter 6 verses 10 to 11. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Mga igsuon, dili pasabot na anata kang Kristo, dili na ta sulayan. Na all the more there will be wiles, all the more there will be schemes, all the more there will be mga kanang puzzle from the enemy. Daghan siya mga laang sa atong mga kinabuhi igsuon. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, be strong in the Lord. Kinahanglan nato sulubon ang full armor sa Ginoo in order for us to overcome, mga igsuon. No? So how to remain in our God-given freedom? Pinakauna, we have to renew our minds regularly. Ikaduha, we have to let Jesus sit at the throne of our hearts daily. Ikatulo, mga igsuon, we have to die in our flesh every day. To my brothers and sisters in Christ who are watching this, let us stand firm and remain in the freedom that we have received from the Lord. Thank you for watching. God bless you all. Stay safe, everyone. And before ko mag-close ani nga message, allow me to pray for all of you. Atong iduko atong mga ulo mag-ambot ta. Amahan na mo nga langit nun. Gamhanan ka, O Diyos. You are an amazing God. You are a miraculous God. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug karon nga takna, among pataas, O Diyos, nga ikaw ang hari sa tanang hari, ug Diyos sa tanang Diyos sa among mga kinabuhi. Lord, among gipaubos sa among mga kaugalingon, among giila ang among mga kasipanan, among mga kakulangon, among mga kahuyangon diha sa imong atubangan, Lord. Ug karong gabi una, Lord, among padayon giimbitar, among padayon giila, ug among padayon nga gunitan ang kagawasan nga imuhang gasa, Lord, sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Lord, sa pulong nga among nadungog, ako nakasayod, O God, nga ikaw nagapamuhat sa matag hunahuna. Ikaw nagapamuhat, Lord, sa matag kasing-kasing. Ikaw nagapamuhat, Lord, sa matag lawas. Ug labaw sa tanan, Lord, ikaw nagapamuhat sa matag kinabuhi. Lord, you are sovereign. Lord, gamhanan ka sa tanan. And I pray, Father God, that you will touch your people tonight. You will minister to your people tonight, Lord, in a very special way, Father God. Nga kini nga pulong, dili ni mulabay nga kawang. Kini nga pulong, Lord, mamuhat, mamulak kini Ginoong Dios, umuanak kini sa ilang mga kinabuhi. Lord, kini nga pulong, makatabang sa amo, Lord, nga kami magapabilin diha sa imuhang kagawasan, Ginoong Dios. Lord, I release blessing upon your people and I declare upon each life, Lord, there will be open heavens, Father God. I pray, Lord, unsa man ang ilahang mga panginahanglanon, physically, emotionally, Lord, mentally, Lord, socially, financially, spiritually, Lord, ingon ka sa imong pulong, but my God shall supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus our Lord. Ikaw ang among great provider, Father God. Lord, karon nga mga panahon, we are in a very uncertain time, but we know that in this uncertain time, we have a certain God. In this unchanging time, we have a never-changing God. We have a God that is always constant and present in our lives. And Lord, we just surrender to you everything. I pray, Father God, nga ikaw padayon magtipig sa matag usa. Continue to hide us, Lord, in the shadow of your wings. Continue ka, Lord, nga magaprotect sa amo, magakip sa amo, O God. And I continue to declare your word that no weapon
forged against us shall be able to prosper in Jesus' mighty name. And even this COVID-19 virus, this cannot touch us. This cannot harm us. Even our loved ones, even our families, even the people connected to us. I declare that everyone, Lord, is covered with your mighty and most precious blood. Lord, among tanawon, among padayon, nga bation ug among padayon nga tuuhan ug ginitan ang kadaugan ug kagawasan nga imong gihatag sa among mga kinabuhi, Ginoong Dios. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Salamat sa imong faithfulness sa among mga kinabuhi, Lord. Masaligan gid ka nga Dios ug walay malisod diha kanimo, O God. Lord, to you be all the glory, honor, praises, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you for watching. Salamat sa higayon nga imong gihatag igsuon. Dalaygo ng Dios, mag-amping ang tanan. Salamat.